Nagsisimula na ang Dallas Mavericks, New York Knicks, walang nagawa sa bagong mukha ng Heat, Warriors vs Memphis, game preview, unang paghaharap ng magkaribal sa West, at Morant vs Curry, ano ang dapat abangan? Nagkaroon si Anthony Davis ng 25 points at 10 rebound nitong araw upang pamunuan ng Mavs sa isang panalo laban sa Toronto Raptors sa kanilang home court. Nag-ambag si D'Angelo Russell ng 24 points mula sa bench, habang si Cooper Flagg na nagsimula sa laro ay nagdagdag ng 22 points para sa Dallas. Nasa wakas ay nakuha ang kanilang unang panalo ng season matapos matalo sa unang dalawang home games. Nagbigay din ng suporta sina PJ Washington at Max Christie na may tig 17 points, habang sina G. Marshall ay may 12 points at si Klay Thompson naman ay may 10 points. Napakataas ng shooting percentage ng Mavericks na umabot sa 58.8% mula sa field kumpara sa 49% ng Toronto. Para sa Raptors, nanguna si Scottie Barnes na may 33 points, 11 rebounds at 6 assists. Sinundan ni Brandon Ingram na may 22 points at tig 16 points naman sina RJ Barrett at Sandro Mamukelashvili. Si Immanuel Quickley ay nagtala ng 14 points ngunit nakashoot lamang ng 1 of 7 mula sa 3-point line. At sa kabuuan ng tatlong laro, mayroon lamang siyang 2 of 18 mula sa long range. Nagdagdag din si Grady Dick ng 10 points mula sa bench para sa Raptors. Pinalawak ng Toronto ang kanilang 2 puntos na lead sa halftime tungo sa 76-69 na kalamangan na may 9 minutes pa sa third quarter. Mula roon, umiskor si AD ng 8 sa 9-0 run ng Dallas upang makuha ang 78-76 na abante. Matapos muling makalamang ang Toronto sa kalagitnaan ng third quarter, nagpasiklab si Flagg ng 3-point play na nagbigay daan sa 13-0 run ng Mavs kaya lumobo ang kanilang kalamangan sa 10. Tinapos naman ni Marshall ang quarter sa pamamagitan ng isa pang 3-point play kaya pumasok ang Dallas sa huling quarter na may 12-point lead. Sa quarter na iyon, 39-25 ang naging scoring advantage ng Mavericks. Pagpasok ng fourth quarter, nagdagdag si Davis ng 4 na sunod na puntos at nakuha ng Dallas ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Bagamat nakabawas si Ingram sa deficit sa 10 points may 3 minutes na lang, tinuluyan na ito ni Russell sa pamamagitan ng isang tres at Christie na may free throws kaya naitakda ang 128-113 na abante na nagselyo sa unang panalo ng Dallas sa season. Sa sumunod na balita naman, nakuha ng Miami Heat ang pangalawang panalo ngayong araw laban sa New York Knicks. Pinamunuan ito ni Norman Powell na may 29 points. Para sa Knicks, nanguna si Jalen Bronson sa pamamagitan ng 37 points pinakamarami sa laro matapos makapagtala ng 14 of 26 sa field at 5 of 11 mula sa 3-point line. Nagbigay din siya ng 7 assist at pinangunahan ang 18-5 run ng Knicks sa huling quarter ngunit hindi ito naging sapat upang makabawi. Nag-ambag din si Mikal Bridges ng 20 points kung saan 3 of 5 mula sa 3 habang si Karl Anthony Towns ay nagdagdag ng 15 points at 18 rebounds pinakamarami sa laro. Para naman sa Miami, nagrehistro si Bam Adebayo ng 19 points at 13 rebounds, ang pinakamataas sa team sa kanilang home opener. Malaki rin ang naging ambag ng bench ng Heat na lumamang ng 44-21 kontra sa bench points ng Knicks. Pinangunahan ito ni Jaime Jaquez Jr. na may 17 points. Ang susi sa panalo ng Miami ay ang kanilang 11-0 run na naganap sa pagitan ng third at fourth quarter na nagbigay sa kanila ng kalamangan matapos ang layup ni Jaquez may 10 minutes pang natitira. Sa panahong iyon, nakaupo si Brunson sa bench ng New York. Ang Knicks na umabot sa Eastern Conference Finals noong nakaraang season sa unang pagkakataon sa loob ng 25 years ay wala si Miles McBride dahil sa personal na dahilan. Ito rin ang unang pagkatalo ng Knicks ngayong season matapos ang 2 panalong home games. Sa pagtatapos ng first quarter, nanguna sila sa 27-24 kung saan tanging sina Powell at Bronson lamang ang nakapagtala ng double figures. Sa second quarter, bumawi ang Heat at nakuha ang 57-54 na abante pagpasok ng halftime. Si Adebayo na walang field goal sa first quarter ay nagpakitang gilas sa second quarter na may 9 points. Pinalawak pa nila ang kalamangan sa 7 points matapos ang ikatlong quarter. Umiskor si Bronson ng 12 points sa yugtong iyon, ngunit tinapatan ito ni Powell na perpekto sa free throw line na 9 for 9. Umabot sa 22-6 ang kabuuang run ng Miami mula sa ikatlo hanggang ika-4 na quarter sapat upang tuluyang masiguro ang panalo laban sa Knicks.
Sa huling balita, ang mga star point guard na sina Ja Morant at Stephen Curry ay muling magsasagupa sa isang mahigpit na tunggalian sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Golden State Warriors bukas ng araw sa San Francisco. Parehong may 2-1 record ang dalawang team, ngunit magkaiba ang naging daan nila patungo roon. Para sa Memphis, nanalo sila sa 2 sa 3 home games nila upang simulan ang season. Tanging ang pagkatalo lamang sa Miami Heat noong Sabado ang naging sagabal. Agad naman silang bumawi kinabukasan. Kahapon, nang tambakan nila ang Indiana Pacers ng 25 points. Samantala, ang Warriors ay naglaro rin ng back-to-back games sa nakaraang linggo. Nanalo sila ng 137-131 sa overtime laban sa Denver Nuggets noong Biyernes sa Chase Center. Ngunit natalo naman sa Portland Trail Blazers kinabukasan. Gaya ng inaasahan, sina Morant at Curry ang pangunahing dahilan ng tagumpay ng kani-kanilang teams sa mga unang laro. Nagpasiklab si Morant ng 35 points sa kanilang opening night laban sa New Orleans Pelicans at sinundan ito ng kabuuang 31 points at 14 assists sa sumunod na dalawang laban. Siya ang nangunguna sa Grizzlies sa scoring na may 22 points kada laro at free throw accuracy na 20 for 21 bukod pa sa pagiging co-leader sa assists kasama si Javon Small. Bagamat nakaligtaan ni Morant ang malaking bahagi ng preseason dahil sa ankle injury, ipinahayag niya nitong nakaraang linggo na masigla at sabik siya sa bagong itsura ng kanilang team. Si Cedric Coward, isa sa mga bagong mukha ng Grizzlies, ay nagtala ng 14-16 at 27 points sa kanyang unang 3 laro sa NBA, habang si Javon Small ay nag-ambag ng 16 points at 6 assists laban sa Indiana. Ayon kay Morant, may lubos akong tiwala at kumpiyansa sa aking mga kakampi. Kapag maganda ang ball movement at lahat ay nasa ritmo, doon kami pinakamahusay. Magmula nang magsimula ang kanilang career, 10 beses nang nagharap sina Morant at Curry, kabilang ang 3 beses sa 2022 playoffs kung saan nanalo ang Warriors sa 6 na laro. Ngunit sa Game 3 ay nasugatan si Morant. Sa seryeng iyon, natalo man ang Memphis, mas mataas ang puntos ni Morant sa lahat ng 3 laro laban kay Steph. Kinailangan pa ng 52-point explosion mula kay Curry noong Abril sa Memphis upang makuha ang 6-4 na lead sa kanilang all-time head-to-head record. Papasok si Curry sa kanilang ika-11 salpukan na may malakas na momentum matapos umiskor ng 42 points laban sa Denver at 35 points sa Portland. Siya ay 13 of 26 mula sa 3-point range sa 2 larong iyon at perpekto sa free throw line, 20 for 20 ngayong season. Umabot na si Curry sa 100 points sa unang 3 laro at gumawa ng kasaysayan sa NBA sa edad na 37 years old. Siya ang pinakamatandang point guard na nakapagtala ng 35 o higit pang puntos sa magkasunod na laro. Gayunman, sinabi ni Curry na higit siyang ipinagmamalaki na ang Warriors ay nagtapos sa 2-1 record sa kabila ng napakahirap na schedule. Ayon sa kanya, lagi nang sinasabi ni Coach Steve Kerr, win the week iyon ang mahalaga. At kung isasaalang-alang mo ang schedule namin back-to-back games, 3 laro sa loob ng 4 na araw, sa 3 magkaibang lungsod, mahalaga talaga ang win the week. Kapag nagawa mo iyon buong taon, maayos ang kalalagyan mo sa dulo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.